Ika, narito naman ang mga pangyayaring nahagip ng kamera. Baka insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang listas, basta caught on cam. Kabi-kabilang pagtaob ng mga sasakyan, caught on cam, sa Gimbal, Iloilo, isang SUV. Ilang beses na bumaliktad matapos mahagip ng isang pampaserong jeep. At base sa investigasyon, nag-overtake ang jeep sa isang tricycle bago mabangga ang SUV. Nadamay ang isang motorcycle rider sa insidente. Walang sugatan sa parehong sasakyan at nagkaareglo naman ang mga sangkot sa banggaan. Caught on cam! Sa Kalasyaw, Pangasinan, isang kolong-kolong ang tumaob at nagpagulong-gulong matapos makabangga naman ang isang siklista. Kita sa CCTV ang isang kolong-kolong bago nito nabangga ang isang siklista sa gilid ng kalsada. Tumaob at umikot-ikot ang kolong-kolong. Tumila po naman ang pasahero nito na asawa ng driver. Dead on arrival siya sa ospital. Batay sa investigasyon, sinubukan naman nung iwasan ng driver ang papatawid na babae sa pedestrian lane. Nagkareglo naman ng driver ng kolong-kolong siklista at ang pamilya ng babaeng papatawid noon sa kalsada. Igan, paano nga ba maiwasan ng mga ganitong aksidente? Makasama natin si Ginoong Antonio Pagulayan, ang head ng Traffic Education Division ng MMDA. Magandang umaga po. Magandang umaga, kasama ngayon at sa ating mga tagapanood. Sir Antonio, sa first video, nag-overtake yung sasakyan. Kung mag-overtake sa kalsada, paano ba yung ligtas na gagawin? Lagi na lang dahilan yan eh. Nag-overtake ako, may iniwasan ako. Well, maganda tanong kasamang Igan dahil unang-una ang nakasaad sa batas. Gusto ko lang natin ipaliwanag na ang may dalawang role, ang both drivers may role kanya-kanya yan. Yung unang-una yung mag-overtake, may role yun. Pangalawa, yung overtake na yung lalagpasan. No? Okay. So dito sa pagkakataon ito, sa video ito, kung makikita na ho natin, papapansin natin na nag-overtake yung jeep. Ano ho? So, unang-unang isipin na dapat ng isang driver, kapag mag-overtake siya, dapat ay sa kaliwa. So, natama naman yung ginawa ng driver. Pero, maaring ang pinagbabawal kasi ng batas, kapag may kasalubong ka, hindi ka dapat mag-overtake. Oo nga. Yun ang pangalawa. So, to the left lang dapat. Ngayon, pangalawa, ang role naman nung overtaken, dapat tatabi. No? Dapat magme-minor. Tatabi siya doon sa bandang kanan at pagbibigyan niyo mag-overtake. No? Okay. Pero tandaan po natin, kasamang Igan, ang batas ho kasi mayroong restrictions na nakasaad. No? Unang-una, bawal mag-overtake sa kurbada. Bawal mag-overtake sa paakyat, sa uphill traffic. O kaya yung may dalawang linya po, di ba? Yes. Tulad din nasa sa illustration natin, tandaan po natin, siguro, assuming na walang linya ho ito, dahil ho sa batas, pwede ka mag-overtake to the left lang. Pero sabi ng batas, kapag ka 2 or more lanes, pwede sa kanan. Tulad halimbawa dito sa illustration ho natin, papansin ho natin, merong apat na linya to, 2 lanes per direction. So halimbawa, dito ka mag-overtake, assuming na walang linya, pwede ka sa kaliwa, pwede sa kanan. Pero ito may linya. Ibig sabihin ito ay no overtaking zone. So kahit wala kang kasalubong, dahil yun ang batas, hindi ka dapat mag-overtake. So sa video natin kanina, walang linya naman. So nag-overtake siya, maaaring may kasalubong siya. Yun ang restrictions na sinasabi natin. Pag may kasalubong, huwag mag-overtake. Sa pangalawang video naman po, Sir Antonio, sinubukang iwasan umano ng kolong-kolong ang isang babaeng papatawid. Ano naman po dapat gawin pag ganitong sitwasyon? Kung wala namang pedestrian lane, di ba? Anyway, ang sabi ng batas, mayroong right of way sa mga pedestrian lagi. Pagka may pedestrian lane, yung pedestrian. Pagka walang pedestrian lane, yung sasakyan. Of course, hindi ibig sabihin na kapag walang pedestrian lane, basta lang natin babanggit. Ngayon, ang sinasabi ho natin dito, pagka papasok sa nasa commercial area ka or residential area, we have to follow yung speed limit. No? So, yun po ang natin. So, ito, iniwasan yung pedestrian. Yung siklista, paano ba yun? Yung posisyon ng siklista, may makakasalubong tayong sasakyan na iniiwasan. Paano po yun? Okay, ang assuming na yung siklista, ang problema kasi natin kanina, yung nasa video, ang siklista nasa maling direction. So, siya ay parang sumalubong, kaya sumalingat. iniwasan siya eh. Kaya iniwasan siya. No? So dito, dun sa pangyayari, halimbawa, assuming na ito napaganda yung ating illustration, mayroong pedestrian lane. Ang palagi ho natin sinasabi sa mga
mga drivers, kapag mayroong pedestrian lane, of course, papatawid ka kahit na wala hong tao. Make it a habit na magminol. Kasi Opo. hindi natin alam na baka bigla may Biglang tatawid. tumawid, oo. No? So, may pedestrian lane, dapat huminto, mag-register yung speed, pagbigyan yung tatawid. No? Ngayon, yun sa siklista naman, mukhang sumalubong siya. No? So, yun na, palagi natin sinasabi na dapat nasa tamang direction ka. You have to go with the flow of traffic. So, yun yung sinasabi natin. At tiyakin natin palagi, pag nagbabike, visible ka. Kaya ang ini-encourage natin yung ating mga nagbabike, magsuot ng matitingkad na kulay na damit. Para makita. Para makita. At, of course, napakahalaga sa lahat yung maging alerto sa lahat ng oras. Ayun. At syempre, dagdagan yung huli naman. Wala akong nakitang nanguhuli ng nag-overtake. Di ba? Parang kung hindi makaka-aksidente, hindi mapapansin nag-overtake ka. Nagiging dahilan na lang lagi siya. Yes, actually, Igan, ang pag-overtake, may requisite tayo. No? Kaya Sinasabi nga natin, ang pag-overtake, diyan mo makikita yung kung gaano kagaling yung driver. No? Kaya hindi ho natin i-encourage na palaging mag-overtake kasi very risky ang maneuvering ho yan. Huwag niyong habulin yung oras, baka habulin kayo ni kamatayan. Mahalaga ho dyan, kapag ikaw ay alanganin, wag na. Wag na. At kapag hindi ka pinagbibigyan, wag na. Ayun, tandaan po natin. Palagi. Ako, maraming salamat. Sir Antonio Pagulayan, ang Head ng Traffic Education Division ng ating MMDA. Igan, ang mga aksidente o krimen, ating yang susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tutukan natin yan sa Caught on Cam. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!